isa ka semana. Kagliwat, nakatipon kita sa iglesia, agudman sa paghatag sing pagpamalandong sa kapagigugma sa Ginoo sa aton. Well, of course, kina-welcome nato ang aton man ang aton man nga mga bisita halin dito sa mga kasa. Hindi ko ma-mention na rin lamang alam si tandaan ko lang si Ronel kag si Adrian. Ang iba wala na kilala, wala na ako matanda. So pasensya gid. So kina-welcome gid nato ang aton nga mga Bible interest. Kag siyempre man dining duha ka mga kabataan nga Dr. Minister Annabel kag sa ibang pa nga mga kauturan nato. Now sa sinigaga mga hinigugma ko mga kauturan, magapamalandong kita sa pila ka importante nga mga bagay na hanungod sa mga pagtulon-an nga gusto sa Ginoo nga aton gid maangkon sa aton tagsa ka mga pagkinabuhi. Siligdaran sa aton nga kay text kay nagin basa sa aton nga isa ka elder si Elder Jackie Siles. Kinbasa niya sa may 1 Peter chapter 2 verses 9 to 11. Sa Ginoo dira ano kuno kita balaan kita nga pungsod, di ba? Balaan nga mga saserdote. Ano pa ganin Star Dina? Katawan niya sa Diyos. Sa una, wala kita kaangkon sa kaluoy sa Ginoo o kung grasya, subong nakaangkon na kita sa kaluoy kag grasya sa Ginoo. Amen? Di ba? Sa una, ara kita sa kadulo, subong gidala kita sa Ginoo sa sining makatilingan nga kapawa. Sa anong kakatuyuan? Nga mahimaya naton ang nagtawag sa aton. Amen? But sa lingon mga kauturan, ang rason nga ang ari kita sa iglesia sa sining adlaw nga Sabado, kag sinipa sa atong leksyon kaina, ginahatagan kita sa Ginoo sa kagihunan nga maging kabahin sa mga pagtilaw sa kabuhi, sa mga pag-antos, agon mag-eksperyensya na ito na ginatawag na ano nga Brother Witt? Ang pagka-banhaw ni Jesus. Amen? Ang tuyo sa mga kauturan, ini pagka-banhaw, ginambal nila kung si Kristo napatay, kag nabanhaw sa among man nga bagay, kung kita magbatong kay Kristo, magtuo kay Kristo, bisan pa kamatayon mag-aabot sa aton, pero may paglaom kita, kaya tungod may pagkabanhaw kay ginaman sa aton. Amen? Pagapakamuyo kita. Laging doon nagabhanan namon niya Diyos, padayon kami nga nagapalapit sa imong liwat, ihatag sa aton ang kaalam siningatak na sa pag-intindi kag pagkabuhit sining mga butang nga among pagatunan karon. In Jesus name we pray. Amen. Ang aton makita diri mga utod, images of unity. O kung laragway sa ginatawag paghiusa. Balang mga kauturan sa Biblia, madamo dira sang sang ginatawag nga simbolo para sa ginatawag espirituhanong nga aspeto sa atong pagkinabuhi. Kag ang Dios nagamit sa madamo nga mga metaphor o kon mga halimbawa kung ano ang ginatawag unity o kung paghiusa. Now, kung atong balikan mga utod, ang istorya sa Pentecostes, aton dito nakita o kung aton nahibalaan nga sa panahon nga si Jesus nagkayap sa langit, nagpromesa siya sa iyang magitutunaan. Tama? Juan Kapitulo 14, versikulo 16 sa 18. So sila niya, ako magkakadto sa akong amay sa langit, kag magapangayo, okay na, kung ang Espiritu Santong ipadala sa inyo, agod may magabulig sa inyo, kag magatudlo sa inyo sang mga butang nga gusto ko nga himuon ninyo. Anong punto mga auto? Ngayon Espiritu Santo yung promesa ini sang Diyos kag nag-abot ini sa panahon nga si Kristo nagkayap sa langit. Kag ang una nga na-experience sini amo ginatawag Pentecost o kung ang mga gintutunan ginatawag Pentecost. Anong natabo diri mga auto? Nga na-experiencehan nila ang pagbaton sa Espiritu Santo tungod sang ilang nga paghiusa o kon of being united. Importante gini. Ano resulta pa din, Jackie? Nakatugma sila, suno pa dira sa may Binuhatan Kapitulo 2, mga kauturan. Pila nila tugmahon sa test? 3,000. Nasubong, aton nga tunan, paano gindaragway ni Juan o kung sa Ginoo ang ginatawag paghiusa sa sulod sang iglesia. Isama ko turan niya. No, hindi ko gusto magamit sa microphone. Kaya may mga alam pala nung ako kung kaysa nga dapat hindi babatian sa tagagwa. Kaya nga mga utol, tungod kining aton nga ginatunan para ni sa aton tanan. Amen? Hindi niya para sa tagagwa.
Kaya tungod kita mga utod, aray na sa sulod, so therefore, dapat ma-maintain nato nini nga relasyon, kay tungod hindi nga relasyon, amo ang magapabilin sa aton, agod maging epektibo kita nga nag-aalagad sa Dios, kag maging epektibo kita nga manong pangabudlay para sa Dios. Istorya naman kita sa pangabudlay. Di ba? Dapat meron natin, Mr. Sheila, istorya ng pangabudlay, no? Pero daw gapilit, yapon kita kung kaysa sa ginatawag na itik pagpangabudlay. Kung sige yung talaga makutuhan ka nga, obviously, galing kita. Hindi ka mo makita, no? Isa na ako ganito, hindi ba? Nakita. Pero, okay lang. No. So, galing na kulturan, one people. Sa itong mga kulturan, kita gintawag sa Ginoo bilang isa ka mga Katawan. katawhan. Ang mga basan mga dijake kayo na. Ano ka basa nyo? Hindi kayo? So, nagburo ng atong projector sila. Abang pinili ka mo kalimutan. Balaan niya pagkasasadote, hariano niya pagkasasadote, balaan niya pungsod. Katawhan nga iya, o tungkol tinasay, katawhan, kamo sila niya, Kaya paglaptahan. gitawag sa pagpahayag sa kalayaan sa tansa nga tawag sa inyo alin sa kadulong pagkadto sa makatilingalan nga kapawat. But silikon mga kauturan, hindi na kita ordinaryong nga tao sa mo. Amen? Halin kita sa ordinaryong nga tao kay tungod, halin kita sa kadulong, pero gindala kita sa Ginoo sa sila kapawat. Ganit sila niya sa atong leksyon sa bigad. You are the light of the world. Kaya tungod arin na kita sa kapawa, kita karon ang nagahatag sing kapawa sa sining kalibutan nga napunan sa kadulog. Arin sila niya, ang sa katawan sa pungsod o kung sa tagsa ka mga bayan sa kalibutan, gintawag kita sa Ginoo kag ginkapit kita nga isa ka no, isa ka eklasya. Ano ka ni eklasya mga kauturan? Ano ka ni eklasya? Katawan. Isa ka panong sang katawhan nga ginpain sa Ginoo kag tawgon nga iya nga mga katawhan. Manami hindi. Ako na lang yan mamati. Pero sa piyang kabahay mag-ilin, nagkakasubo ako kay Selene Pablo. May tendency, atin kita, ano yung aton atin nga pinintanon niya pagkabuhi mga bagay, kaglamig niya mga bagay, kung kaisa nag-aawa niya sila nga duwa. Hindi kung kaisa, kung ang tao mapunan, nagana sa kalibutanon ng mga butang, nalimtan niya ang nangindon ng mga butang, tama ka rin jacket. So gaawan niya sila nga duwa. Amo na sila ni Paul, kung sa tao lang, kung sa ako namin, hindi mo ko. Pero pagkabot sa Ginoo, ano gani? Bulag sa kamaturan. So ang gusto sa Ginoo ng kamaturan, nga kita hindi maging bulag sa kamaturan, rason sila niya, I have come. Nagkari ako sa sining kalibutan, agod nga makakita kamo sa ginatawag kapawa. Kag ini nga kapawa, mga utod, maangkon din lamang naton, kung batodo naton ang pagtawag sa Ginoo sa aton, halin sa gwa pakadto sa sining iglesia nga amo ini karon nga atong ginapatihan nga matuod na iglesia kag amo madini ang atong ginapatihan iglesia nga pagabalikan sa Ginoo sa ikaduha nga tuig nga tuwason. Amen. Now, wala kita sing may mahimo agod nga mga nagakabagay kita nga mangimbahin sa katawan sa Dios. Tama hindi? Wala kita yung bahin sa ni. Amo na ginabad sa Ginoo sa Israel. Sila niya, wala ko kamo ginpili kay tungod kamo madamo. Sa Bible sila niya, kamo ang pinakajutay nga kabon sa bugos nga duta. Gamay man kita Israel. Padre ba, di ba? Gamay man. So silang ba sa ilang si Netanyahu sa kanya? Kung awayo ng Israel, kapag yun ang nag-away ka mong sang bilog na kalimutan. Kita mo na. Confident ko tama si Netanyahu. Kaya nga naman, nakita niya ang istorya mga utol sa halip sa una nga ang Israel katawhan din sa Ginoo. Pero hindi nag-grantay na nga sila.
Nagpasalamat kita mga kauturan, kay tungod, hindi kita Israelinhon by race. Di ba? Adapted kita sa Ginoo. Tama mamili. Adapted kita sa Ginoo. Karon sinumpay kita sa kaliwatan sa Israel sa pinaagi sa pinaagi sa pagtuo. Amen? Malabo naman ito sa pamangkot. Bakit naman ito masiguro sa kalakan natin sa pagtuo, di ba? May na na. Ano na pagkandugol mo, gagalawin kita. Di ba? So kung silingon, silid sa Ginoo, nanging kabahin kamo sa iglesia, kahit tungod, ginhigugma ko kamo. Amen? Salamat pa rin yan. Salamat kita na ginigugma kita sa Ginoo. Unang kulit, no? Ay kung wala kita ginigugma sa Ginoo, harap kita tagal pangumusmok sa Ginoo. Ilang tawag yung balang? Ilang tawag yung balang kinalain sa sagwa? Anong kinalain sa sagwa? Sabado, formado kamo. Sabado, gasimba kamo. Sabado, gakanta kamo sa kalantaon sa Ginoo. Sabado, gapamalan kita sa puno sa Ginoo. Ang tawag sa ba? Gapamalan mo, wala. Kung hindi kita matingala, nga ang madasig kita matalupangdan, kay tungod, katawhan kita nga iya sa Diyos. Now, sila niya, ginpaanggit sa Ginoo ang paghiusa sa isa katinukod kaangay sining building. Mabasa na ito dira sa Ephesians chapter 2 verse 20. Sila niya, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Ano sila niya? Sa panahon sa pagitutunan, ang pundasyon sa kamaturan nga nabaton sa mga katawhan halin sa mga pinadala o kung apostoles. Tama? Pero inang pundasyon sa kamaturan naging patihan sa mga apostoles o sa mga tao na naghalin sa mga apostoles, ang pinakamabakod sila kung nagpamag-ang amo si Jesus. Conforme kita mga kamaturan. Yes. Mga Bible student, posible ang kamaturan ng nabaton, halin ka Brother Erwin, halin ka Brother Jackie, kung sino man magatudlo sa inyo. Diba? Pero ang makapabakod sila nga kamatuoran, wala si ibang amo si Kristo. Na meron si. Ang mga importante mga utod, ang aton nga pagpabilin kay Kristo. O sa rin din, Paul combines the idea of a building and its stones with a home within it. Halin sa mga bato, kag naangot sa isa ka haligi, ining nga mga bato, mahimo nga